araw po sa ating lahat. Muli, tayo ay nandito ulit sa ating ABTS. Tayo ay bumalik sa ating pag-aaral tuwing Miyerkules at Biyernes. Ang series natin ay about salvation. At pag Wednesday, yun nga, kagaya ngayon. At i-announce ng mga nakaraan na kapag Friday, gagawin mo ng pananalangin. Dahil sa maraming mga pangangailangan natin, lalo na sa panahon ng crisis, sa panahon ngayon, kailangan natin ng maraming panalangin dahil ang Diyos naman ay maasahan nating sumasagot sa panalangin. So bago natin pag-aralan yung inihanda nating salita ng Diyos, tayo muna ay sandaling manalangin. Dakilan naming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyo dahil ang iyong pag-ibig ay hindi nagbabago. Lagi mo kaming minamahal, ano man ang aming kalagayan, ano man ang aming sitwasyon, hindi nagbabago ang iyong pagmamahal at ang iyong biyaya ay laging sariwa sa bawat araw. Hindi pumapalyan, ang araw ay pinapasikat mo sa mabuti man o sa masama, nagpapaulan ka sa mabuti man o sa masama. Lahat kami ay binibiyayan mo. Kaya nga, salamat sa biyaya ng kaligtasan na iyong nais ipagkaloob sa lahat ng tao dahil wala kang pinipili. Gayon na lamang ang pag-ibig mo, mahal mo ang sanglibutan, mahal mo kaming lahat. Kaya sa araw na ito, i-bless mo po ang aming pagtitipon, pag-aaral ng iyong mga salita at ang iyong pong kapangyarihan ay makakilos sa aming mga puso at buhay para nasa namin ang iyong kabutihan ngayong araw na ito. Sa iyo po ang papuri, itong aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon at si Joy ay mayroong inihanda at pakikinggan natin siya. At ang series pa rin natin ay about salvation. Pakinggan natin si Joy at samahan po ninyo kami. At maaari na naniniwala ako ang salita ng Diyos ay malaking tulong para maunawaan natin ang Diyos at ang kanyang mga plano. Lalo na ang plano niyang kaligtasan. Okay, Joy, simulan mo. So, hello po, Mr. Pa, at welcome sa ating series about salvation. Ngayon po ay meron po tayong bagong pag-uusapan, bagong kwento, ayan, bagong series about salvation. And sige po, kung may mga Bible po kayo, sana po may mga Bible tayo dala. Makipagbukas po tayo sa Acts. Ayan, alam na alam po natin ng iba yung kwentong ito. So sa Acts chapter 16, ayan, magbabasa po muna tayo sa Acts chapter 16. Magsimula po tayo sa verse 25 hanggang sa mga sumusunod. Basahin ko po muna sa English, ayan, sa NIV. Sabi po niya sa Acts 16:25, about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Suddenly, there was such a violent earthquake that the foundations of the prison were shaken. At once, all the prison doors flew open and everyone's chains came loose. 27, the jailer woke up, and when he saw the prison doors open, he drew his sword and was about to kill himself because he thought the prisoners had escaped. But Paul shouted, "Don't harm yourself. We are all here." At 29, the jailer called for lights, rushed in, and fell trembling before Paul and Silas. He then brought them out and asked, "Sirs, what must I do to be saved?" At 31, they replied, "Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household." Ngayon po, basahin din po natin siya sa Tagalog. Okay, sa Gawa 16 verse 25. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit ng mga himno at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Nagising ang bantay ng bilangguan at nang makita niyang bukas ang mga pinto, inakala niyang nakatakas ang mga bilanggo. Dahil dito'y binunot niya ang kanyang tabak
at magpapakamatay na sana. Ngunit sumigaw si Pablo, "Huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat." Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig at na nagpatira pa sa harapan ni na Pablo at Silas. Verse 30, sila ay inilabas niya at sinabi, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" 31, sumagot naman sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." Ayan, so narinig po natin yung kwento. And ngayon po, pag-usapan natin is yung jailer, okay? Jailer na natanggap si Jesus at naligtas. Ayan. So ngayon, tignan po muna natin ano ba yung nangyari. Ano ba yung nangyari dun before dun sa jailer. So sina Paul and Silas po, ayan, kinulong, binilanggo. Ayan, because of doing what is right. Okay? And dun sa pagkakakulong nila na pero tignan po natin yung kulungan. Okay, hindi lang po sila basta-basta ikinulong lang. No. Before po yung binasa natin na verses is makikita po natin doon na sugatan po sila. Bakit? Kasi pinalo po sila, punit yung mga damit nila, binugbog. Sabi, they were flogged, they were stripped na yung mga damit po nila, and they were beaten. Yun po yung kalalagayan nila. Hindi lang sila basta inilagay sa kulungan. And tinapon. Sinabi po, they were thrown. Tinapon po sila sa kulungan. At hindi lang basta-basta yon. Kasi ngayon, kapag kinulong ka lang. No? Kinulong ka lang. No, binugbog sila. Pinunit-punit po yung damit nila. Hinataw sila. No? And they were in chains nung nasa kulungan sila. Ngayon, may mga pagkain tayo, no, na nakakulong ka lang, may mga higaan ka pa. Yung kalalagayan po nila is they were in chains. And kung isipin po natin mga panahong yun, dungeon siguro, no? Dungeon, hindi mo alam yung place na pwedeng hindi pa yung sementado, yung mga bakal pa yon na so they were in prison like that. And then while in the prison cell, nabasa po natin na they were praying. They were still praying and singing hymns, praises to the Lord. No, nasa kabila po ng kalagayan nila na nabanggit natin kanina, sugatan and all, no, sa kabila nun, in chains, in prison, they were still singing praises. They were still praying to God. And of course, sa bilangguan po, hindi naman sila mag-isa. So may mga kasama po sila. May mga nakakarinig sa kanila. And the other prisoners were listening. Sabi nga po sa binasa natin. They were listening. And habang pong nagpe-praise sila, no, and singing to God, suddenly, there was a violent earthquake. No, na-shake yung ground. The doors flew open. Nabuksan po yung mga pinto. And their chains came loose. Naalis po yung mga tanigala nila. Hindi lang po sila. With other prisoners. Pating iba. As ganun din po yung nangyari sa kanila. So, ayun po yung nangyari. And then, doon po dumating doon po nabanggit yung jailer. Ayan. Yung jailer naman po is natutulog. He woke up. He woke up dun sa nangyari. He woke up. Which is, may mga ganong jailer pa rin ngayon. Na mga typical na jailer na
gwardiya habang natutulog habang nagbabantay. Na actually, he was told to guard carefully. But then tulog siya. So he woke up, nilabas niya yung sword niya. Nakita niya yung prison bukas. Nilabas niya yung sword niya and was about to kill himself. Kasi akala niya po nakatakas yung mga prisoners. Not just Paul and Silas. Hindi lang isang cell. Pati yung mga iba niyang kasama nakatakas. So isipin po natin, magpapakamatay na siya. Bakit gugustuhin niya mamatay? Kasi ano ba yung mangyayari sa kanya? Hindi lang po kasi basta-basta giniba, sinira, pinilit makatakas, hindi eh. Nakabukas po yung prison cell. So ano pong mangyayari sa kanya? Di po ba kaya mabigat yung punishment if malaman? Siyempre po, siya yung nagbabantay. Di ba? Isipin nila, pinatakas niya. Ano nangyari? Di ba? So kung gugustuhin na lang po niyang magpakamatay. Kaya nilabas niya yung sword niya, ay mapapakamatay na po siya. Okay, and then nakita siya ni Paul. Gagawin na niya yun, but then Paul shouted, "Don't harm yourself," sabi po niya. Nandito kami, kompleto. Huwag mo sasaktan yung sarili mo, he shouted. So, and then, after that, is lumapit yung jailer sa kanila, kina Paul, trembling with fear. Nagpatira pa, sabi po. And he asked a question. He asked 3 questions. Tinanong niya, "Sirs, what must I do to be saved?" Sabi po niya. Ngayon, may mga ibang mga tanong ngayon po na maaari nating itanong. Maganda rin naman nating itanong. What must I do to be successful? Ngayon, today, pwedeng itanong natin, what must I do to be successful in life? What must I do to be successful in my relationship, in business? What must I do to be rich? What must I do to be happy, to be enough, to be promoted? Di po ba? Pwede natin itanong yan. Maganda rin naman na tinatanong natin yon. What must I do to be this and that? Pero, natanong na po ba natin itong tanong na to? What must I do to be saved? Natanong na po ba natin yon? Which is actually the most important question. More than all the questions na sinabi po natin kanina. Ito po yung pinakamahalagang tanong. What must I do to be saved? Natanong mo na ba yon? Na sana all. Sana all, katulad ng jailer na tinatanong yon. And why is it important? Bakit nga po ba yun mahalaga? Because that question, what must I do to be saved, has an eternal impact on your life. Eternal life yung pinag-uusapan doon. Okay. And that question has one answer. One answer. Ngayon, tanongin mo yung sarili mo, natanong ko na ba yun? Naisip ko na ba yun? Okay. So, what must I do to be saved? Sabi po ng jailer. And, syempre po, yung sagot, nandun din po sa verse 31, they replied, "Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household." Okay. Yung sagot po nilang yun po ba yung alam natin? Yun po ba yung, kung alam mong sa isip mo is naligtas ka na, yun po ba yung ginawa natin? Yun po ba yung alam nating way of salvation? Okay? And
titignan po natin dito, hindi niya sinabi na be good. Hindi po niya sinabi na be rich, be religious. No. And do this and that and you will be saved. No, wala po siyang ibang sinabi. Okay? Sabi po niya, believe. Believe in the Lord Jesus. At hindi po niya sinabi na believe to this person or believe to this saying. No, wala po siyang ibang sinabi. Kundi believe. Yun po, believe in the Lord Jesus. At po kailangan natin gawin, believe, sumampalataya. No? Sumampalataya in the Lord Jesus. In the Lord. So you are, sinasabi po natin na Lord. Nakasulat po, Lord Jesus. So we make Him Lord. And to be saved, no, we make Him our Savior. Nagiging Lord po ba siya at Savior? Ayan. So, and nananampalataya po ba tayo? Ayan. So, yun po yung sinasabi sa atin. And yung tanong noon, yun pa rin yung sagot. Hanggang ngayon, yun pa rin po yung sagot. Believe in the Lord Jesus and you will be saved. No, you and your household. So, ayun. Yon. Yon. At narinig niyo yung kwento tungkol dun sa pagkakakulong ni Paul and Silas. At sa kanilang pagkakakulong, nagkaroon ng kwento na sila ay nakalaya, nabuksan yung mga pintuan. Alam mo, sa mga lugar na ganyan, ay 4 na pintuan yan, 3, mga ganyan karaming pintuan bago ka makalabas. Nakakadena pa sila, no? Nabuksan din yung mga kadena. Kaya nga nagkaroon tayo ng kwento tungkol sa bantay. So, jailer, nagkaroon tayo ng pag-aaral tungkol sa bantay bilangguan. Ano na sana gagawin niya? Magpapakamatay na siya, no? Papakamatay na sana. Pero nakita niya na walang dahilan para siya magpakamatay dahil wala namang tumakas sa mga nandoon. Sa halip ay yon, at siya ay nagkaroon ng kakaibang takot dahil nakapagtataka ang nangyari. Yun ang nagdulot ng takot siguro sa kanya. Bakit biglang bukas sa mga pinto? Bakit lumindol pero nabuksan ang mga pinto? Pati kadena nila ay natanggal. Nagkaroon siya ng takot. Sino ba itong si Pablo na ito? Sino ba itong si Silas na ito? Kaya nga, na-realize niya, kaya umabot siya sa tanong. Ano ulit yung tanong? What must I do to be saved? Kaya siguro umabot siya sa ganong tanong eh. Nakita niya ito, kakaiba ito, si Pablo. Kakaiba si Silas. Iba sila, ano bang mayroon sila? Bakit ganito nangyari? Hindi pa naranasan kailanman. Palagay ko, ni minsan hindi pa naranasan ng security na ito. Bantay bilangguan na ito, yung ganong karanasan. Kaya siguro umabot siya sa puntong ganong tanong. Yun ang ating mga iniisip. Anong dapat kong gawin upang ako'y maligtas? At yun nga, sabi nga ni Joy, merong tamang sagot sa tamang tanong. Dahil yung tanong, paano maligtas? So ito lang ang tamang sagot niya. Sumampalataya sa Panginoong Jesus. So, sumampalataya, paano nga? Pagipaliwanag mo nga ulit yung sumampalataya. Meron bang kaibahan yan sa paniniwala lang? Dagdagan mo nga ipaliwanag mo sa sumampalataya kasi pwede sabihin ng lahat ng tao, kami rin sumasampalataya. Sige nga, ano ba yung kaibahan ng naniniwala sa sumasampalataya? Sumasampalataya po is hindi lang in the good, in the good situation, kundi you are making Him Lord. Hindi
naniniwala kang siya ay tagapagligtas, Oo. ano dapat mong gawin? Kundi, ginagawa mo siyang tagapagligtas mo. Okay? Nagkahari po siya, nagiging Diyos po siya, nasusunod po siya. Kasi maraming tao ang nagsisikap na maligtas sa kanilang sariling paraan. Kaya ang sabi diyan, anong dapat gawin para maligtas? Lahat ng yon ay naitabi dahil ang tamang paraan para maligtas, sumampalataya sa Panginoong Hesus dahil siya ang tagapagligtas. So, ibig sabihin ng sumasampalataya, kung siya ang tagapagligtas, gawin mo siyang tagapagligtas. Hindi yung kung ano-ano ang sinisikap gawin para maligtas. Samantalang may nagligtas na sa atin, sampalatayanan mo lang siya bilang tagapagligtas. So, dalawa kasi yan eh. Ang sabi kasi niya, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus. Magtiwala ka sa Panginoong Hesus. So, ang sumasampalataya ay malaking kaibahan sa naniniwala. Kung naniniwala kang si Jesus ay tagapagligtas, ang tagapagligtas, o gawin mo siyang tagapagligtas. Hindi na kailangan tumulong yung ibang mga bagay para ka iligtas ka ni Jesus. Sapat si Jesus para maligtas ka. Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus. Hindi lang basta Jesus, kundi sa Panginoong Jesus. Sabi ni Jesus yan sa Biblia, tinatawag niyo akong Panginoon, hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. So, ibig sabihin, pag sumampalataya ka sa Panginoong Jesus, hindi ka lang sasampalataya para sa iyong kaligtasan, na hindi ka na hahanap ng tulong pang iba para maligtas ka. Kasi sapat yung ginawa ni Jesus para maligtas ka. Pangalawa, sa Panginoong Jesus nga. O, kung siya ay tinatawag natin Panginoon, ang sumasambalataya, gagawin mo siyang Panginoon. Hindi mo lang tinatawag na Panginoon, pero lahat pa rin ng diskarte mo ang nasusunod. Lahat pa rin ng iyong pamamaraan ang nasusunod. Eh bakit pa natin siya tinatawag na Panginoon kung hindi rin siya masusunod? Tayo na ang maging Panginoon ng ating sarili. So yun ang Panginoon, sumampalataya ka sa Panginoon. Panginoong Jesus. At marami kasi pinapanginoon ng iba na mga tao. Kaya napaka-clear, napaka-konkreto ng sagot ni Paul, sumampalataya ka. Paano sasampalataya? Panginoon siya, gawin mo siyang Panginoon. Siya ang masunod. Tagapagligtas siya, gawin mo siyang tagapagligtas. Pagtiwala ka na iniligtas ka niya, na kaya kanyang iligtas at iniligtas ka na niya. 2,000 years ago, pagtiwalaan mo lang ngayon yon. Nandun na yung kaligtasan, kaya lang kung hindi mo pagtitiwalaan yon, hanap ka pa rin ng iba't ibang paraan na ginagawa ngayon ng napakaraming tao, hindi mo mararanasan ang kaligtasan. Nawa, ang tanong na yon ay maging malinaw, ano ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas. Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Magpe-pray si Joy para sa message at saka pa-pray na rin. Ilid tayo sa pananalangin na pagtitiwala at pagsampalataya sa ating Panginoong Jesus. At sabi nga niya kanina, sa kanyang paliwanag, maraming tanong na magaganda. Paano yumaman, paano maging matagumpay. Pero itong tanong na ito ang pinakamahalagang tanong sa lahat. At pag ito ay nasagot ng tama at ginawa ng tama, meron kang buhay, meron kang kaligtasan. Pe-pray si Joy para dyan. Huwag tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa mga salita mo. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon, O Diyos, na maihayag itong kabutihan mo, itong kaligtasan mo, O Diyos. Salamat, Panginoon, Lord, at ngayong oras na ito, Panginoon, sa bawat nanonood, O God, na maaring tinatanong iyon, nawa, O Diyos, Lord, ikaw po yung kumilos. God, narinig, Panginoon, Lord, na manampalataya kami sa Panginoong Jesus. Maging Diyos ka nga at tagapagligtas. Lord, be the Lord and the Savior of our lives, O God. Lord, maghari ka. Lord, take your place in our lives, O God. Lord, at ikaw, Panginoon, yung pumasok. Ikaw yung maghari sa buhay namin. God, turuan mo po kami na namanampalataya. To believe in you, Yes. Lord, and be the
the Lord, Jesus. As we call you Lord, be the Lord, O God. Salamat, Panginoon. Lord, continue to move, O God, we pray. Lord, bawat nanonood ngayon, Panginoon, God, tinuturuan mo po kami, Panginoon. Salamat, O Diyos, at ngayon, Panginoon, Lord, pagpalain mo, Panginoon, itong salita mo na narinig namin. Pagpalain mo po ang oras na ito, O Diyos. Lord, activate our faith, O God. Activate our faith, O God, in you, Lord. Lalo na, Panginoon, ngayon, O Diyos. Lord, may we use, Lord, may we strengthen, Lord. May strengthen our faith, God, ngayong panahong ito, O Diyos. At maniwala kami na nakasama namin yung Diyos na buhay, yung Diyos na makapangyarihan na pinanampalatayanan namin, O Diyos. God, salamat, Panginoon. Lord, ikaw po patuloy yung maghari, God, kumilos ngayong oras na ito, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, sa puso ng bawat isa, Panginoon, na ikaw ang mailoklok na Diyos at tagapagligtas. Salamat, Panginoon, Lord, na may sabay pinupuri ka namin, sinasamba, Panginoon, sa oras na ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, isang konkretong tanong, malinaw na tanong, at merong malinaw na sagot. Yang pong kasaysayan yan ni Pablo Silas at ng Banday Bilangguan ay patuloy na ituturo ni Joy. Tatlong part yan, tatlong installment yan. Ito yung unang bahagi. Susunod na Miyerkules ay marinig nyo yung pangalawang bahagi ng kwento na yan tungkol sa pagkakakulong ni Pablo at ni Silas, at siyempre may kinalaman sa salvation. Maraming salamat po. Pag Friday, kahit ngayon pa lang, pwede na kayong mag-send, PM kayo sa CCM group o kaya sa mga pangalan namin at mga pre-request ninyo para maisama namin sa Biyernes sa oras ng pananalangin. Maraming pong salamat at samahan nyo kami patuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos. God bless po sa ating lahat.